Isipin mong nasa loob ka ng isang eroplanong nawalan ng kontrol sa himpapawid sa gitna ng digmaan. Pabagsak na ito at alam mong sa isang sandali na lang, katapusan mo na. Ngunit sa hindi maipaliwanag na paraan, ikaw ay nakaligtas. Ito ang tunay na nangyari sa isang sundalong Kanadense o taga-Canada noong ikalawang digmaang pangdaigdig at manatiling nakatutok at alamin ang magandang istoryang ito. Bago tayo magpatuloy, nais ko munang ipahayag ang aming taus-pusong pasasalamat sa mga donante at taga-suporta ng mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Dahil sa inyong tapat na pagsuporta, patuloy na naaabot ng apostoladong ito ang mga kaluluwa araw-araw. Nagbibigay ng aliw, nagpapatibay ng pananampalataya at nagpapanatili ng espiritual na pamana ni Padre Pio para sa mga maaaring tahimik na naghahanap. Ang gawaing ito ay nakasalalay sa isang maliit na komunidad ng mga tapat na taga-suporta o donante na tumutulong magpanatili ito sa pamamagitan ng panalangin at patuloy na pagkakawang gawa. Kung hindi pa kayo bahagi ng espiritual na pamilyang ito at nararamdaman ninyo ang na tinatawag kayo na tumulong sa misyong ito, inaanyayahan ko po kayo na lumahok sa mga alagad sa kalinga ni Padre Pio. Bilang kasapi, ikaw ay espiritual na inaalala sa mga banal na misa para sa inyong mga intensyon at tinatanggap sa isang komunidad ng panalangin sa ilalim ng proteksyon ni Padre Pio. Para sa mga detalye, mangyaring basahin ang mga detalye sa description box sa ibaba. At ngayon ay magpapatuloy na tayo sa istorya ngayong araw. Ang kamangha-manghang kwentong ito ay mula sa aklat na Pray, Hope, and Don't Worry. True Stories of Padre Pio, Book 2 ni Diane Allen. Isa itong salaysay ng panganib sa digmaan, banal na proteksyon, at isang mensaheng dumating bago pa man ito mabigkas. Si Desmond Montague ay isang miyembro ng Allied Forces na nakadistino sa Foggia, Italia. Isang araw, may narinig siyang kwento tungkol sa isang pari sa San Giovanni Rotondo na may istigmata, si Padre Pio. Nagmula ito sa pagtatanong ni Edward, ang piloto ng eroplanong kanyang sinasakyan, kung alam niya ang kahulugan ng salitang stigmata. Bilang debotong Katoliko na laging may dalang rosaryo at seryosong namumuhay sa pananampalataya, alam niya ang kahulugan nito. Sa katunayan, pari ang kanyang kapatid. Ikinuwento ni Edward na may isang pari raw na nakatira malapit sa San Giovanni Rotondo na may istigmata. Bagamat debotong Katoliko si Desmond, nahirapan siyang paniwalaan ito. Kaya kasama ang kanyang kaibigan na si Lyle, naglakad sila ng halos 40 kilometro upang makita ang pare. So mula sa Foggia papuntang San Giovanni Rotondo. Pagdating nila, sinalubong sila ni Mary Pyle, ang Amerikanang espiritual na anak ni Padre Pio, at dinala sila sa koro ng simbahan. Maya-maya, dumating si Padre Pio at tahimik na nagdarasal ng rosaryo sa likuran nila. Pagkaraan ng ilang sandali, binigyan niya ng maliit na krusipiho, binasbasan at tinapik ang mga ulo nila para isang amang nagbabasbas sa kanyang mga anak. Hindi nila alam na ang simpleng tagpong iyon ay magiging mahalaga sa kanilang buhay. Kinakabukasan, nagkasakit si Lyle ng malaria. Nang gabing iyon, lumipad ang mga tauhan ni Desmond para sa isang misyon ng pagbobomba sa Budapest sa bansang Hungria. Sa kanilang pagbabalik, biglang pinaputukan ang kanilang eroplano. Tinamaan ito, umikot ito ng mawala ng kontrol. Emergency! Lahat tumalon! Sigaw ng piloto. Sinubukan ni Desmond isuot ang kanyang parachute, no? Ngunit hindi niya ito magawa. Napadiin siya sa pader ng eroplano dahil magalaw ito, paikot-ikot kasi. Sigurado siyang mamamatay na siya. Bulong niya sa sarili niya. Jesus, Maria at Jose, tulungan ninyo ako. At doon nawalan siya ng malay.
Pagmulat niya, nasa lupa na siya, ligtas, nakabalot sa kanyang parachute. Hindi niya alam kung paano ito nangyari. May mga sugat siya, ngunit siya lamang ang nakaligtas. Lahat ng kasama niya ay namatay sa pagbagsak ng eroplano. Nang matapos ang digmaan at makauwi siya sa Canada, sinabi agad ng kanyang ina, "Alam mo, ang pari na iyon sa Italia ang nagligtas sa iyo." Kalaunan, nagkita silang muli ni Lyle, yung kanyang kaibigan na nagkaroon ng malaria, na naka-recover na. Nakumpleto ni Lyle ang 60 misyon ng pagbobomba. Hawak ang krusipiyo ni Padre Pio, sinabi niya, "Desmond, dahil kay Padre Pio kaya tayo nabuhay." Doon nila muling naalala, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Makalipas ang maraming taon, bumisita ang kapatid ni Desmond na pari kay Padre Pio upang magpasalamat. Bago pa siya makapagsalita, sinabi ni Padre Pio, "Alam kong naparito ang batang paring mula sa Canada upang magpasalamat sa pagliligtas ko sa kanyang kapatid noong digmaan." At dito nagtatapos ang ating kwento ngayong araw. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik at panonood. Hanggang sa muli nating pagkikita, pagpalain nawa kayo ng mahal na Birhen, kay Padre Pio at ng ating Panginoong Diyos. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria, e